Ang init sa Jerusalem ay tila mas mabigat kapag sinasalubong ng bakal at alikabok. Sa gitna ng mga kalye ng lumang lungsod, kung saan ang kasaysayan ay naglalakad kasabay ng mga turista at panalangin, isang proyekto ng pagkukumpuni ng imburnal ay biglang naputol. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tumigil ang isang backhoe sa tunog ng matinis na kalabog, hindi ng bato, kundi ng isang bagay na mas maayos, mas luma. Ang foreman, si Avi, ay bumaba ng makina at lumapit. Inikot niya ang kanyang sombrero habang nakatanaw sa bukas na hukay. May kakaiba dito, sigaw niya, pinapunta ang isa sa mga trabahador. Hindi ito natural na bato. Tignan mo, may ukit. Ang mga manggagawa ay nagtipon, at sa katahimikan ng kanilang pagmamasid, unti-unting sumisilip mula sa alikabok ang ilang mga baitang na may disenyo. Hindi ito ordinaryong bahagi ng imburnal. May hugis ito. May layunin. Sa ilang bloke mula roon, sa loob ng isang silid na puno ng mga lumang mapa, kalat na manuskrito, at maalikabok na aklat, si Eli Ben-Shahar ay nakaabang sa kanyang tasa ng kape. Isa siyang kilalang arkeologo sa Israel, may mahigit 30 taon sa larangan ng kasaysayan ng lumang tipan at panahong Romano. Tumulog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Avi. Eli, may nakita kami. Mga hakbang. Lumang bato. Kakaiba. Pumunta ka agad. Hindi na niya inubos ang kape. Kinuha niya ang kanyang sombrero, isinara ang mga folder sa mesa, at lumakad ng mabilis palabas ng opisina. Pagdating niya sa site, huminto siya sa gilid ng hukay. Sumalubong si Avi na nangingiti ngunit halatang nababahala. Dok, tingnan mo to, hindi ito pangkaraniwan. Lumuhod si Eli sa gilid, hawak ang kanyang flashlight. Tinamaan ng liwanag ang makinis na gilid ng isang baitang, hindi basta kiniskis ng panahon, kundi pinakinis ng tao. May mga marka. At kung hindi siya nagkakamali, ang estilo ay Herodiano. Hindi ito imburnal, bulong niya. Ito ay ceremonial. Ritual. At may tatak ng panahon ni Herodes. Tumayo siya, biglang tumahimik. Parang may malalim siyang iniisip, isang alaala na ngayon lamang muling lumitaw. Tumawag ka ng team. Ihinto lahat ng construction. Gusto kong ma-verify ito bago mawala ang pagkakataon. Kinabukasan, sa ilalim ng tolda at init ng araw, dumating ang mga eksperto. Kasama si Lee Magen, isang batang historiadora mula sa Hebrew University. Baguhan sa field kumpara kay Eli, ngunit kilala sa kanyang matalas na koneksyon sa kasulatan. Ace Ben-Shahar, bati niya. Masaya akong makatrabaho ka sa wakas. Ang saya ay depende sa kung ano ang mahuhukay natin, sagot ni Eli. Ngunit may pakiramdam akong hindi ito maliit na bagay. Pinakita sa kanya ang mga larawan, ang diagram ng mga hakbang, at ilang artepaktong nakuha. May nakita kaming 5 baitang sa isang gilid, paliwanag ng isang kasamang arkeologo. Sa gilid nito, parang may uka para sa daluyan ng tubig. Tiningnan ni Lee ang mga ukit. Biglang may naalala. May isang lugar na binanggit sa lumang tipan ang tubig ng Shiloah. At sa bagong tipan ng pool kung saan nagpagaling si Jesus ng bulag. Ang pool ng Siloam, tanong ni Eli, halos hindi makapaniwala. Tumango si Lee. Pero baka ito lang ay kathang-isip. Marami nang nagsabi niya noon. Pero hindi rin natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga ebidensya. Tingnan mo ito. Muling bumalik si Eli sa mga baitang. Pinunasan niya ng kamay ang gilid at biglang may nakita, nakalubog sa plaster ang isang barya. Hinugot niya ito, maingat, at pinunasan. Roman coin. First century, bulong niya. Kung tama ang hinala natin. Naputol ang kanyang sinabi. Nagtama ang tingin nila ni Lee. Wala nang kailangang sabihin. Sa gabing iyon, habang ang syudad ay nahihimbing, si Eli ay gising sa kanyang mesa, tinititigan ang lumang larawan ng mapa ng Jerusalem noong panahon ng ikalawang templo. Sa sulok ng mapa, may markang Shiloah na halos burado. Isa itong aninong matagal na niyang binaliwala, ngunit ngayon ay nagsimulang bumigat. Naalala niya ang kanyang ama, isa ring arkeologo, na minsang nagsabi sa kanya, Eli, ang kasaysayan ay parang ibong hindi mo pwedeng kulungin. Darating ang araw, lilipad siya muli sa liwanag. Habang sinasariwa ang alaala, napansin niya ang isang bahagi ng mapa na tumutugma sa lugar ng kasalukuyang hukay. Hindi na siya nakaupo, tumayo siya bigla at inilapat ang pinakabagong larawan mula sa site.
Nagmatch ang posisyon. Kinabukasan, si Lee ay may dalang panibagong kopya ng kasulatan mula kay Nehemias. Nakita niya sa Hebrew na banggit ang isang pader malapit sa hardin ng hari at ang lugar ng pagbubuhos ng tubig. Ito na yon, sabi niya kay Eli. Hindi ito katang-isip. Sa sumunod na linggo, habang pinapalalim ang hukay, mas maraming hakbang ang lumitaw. Hindi na lang ito mga baitang, ito ay bahagi ng isang estrukturang hugis trapezoid. Ang bawat gilid ay may mga uka na tila dinisenyo para sa pagkontrol ng daloy ng tubig. Nakapaloob ito sa makapal na plaster, at sa bawat paghukay ay sumisilip ang higit pa. Hindi ito reservoir lang, sabi ni Eli. Ito ay ceremonial pool. Malaki. Banal. Hindi na lang ito teorya, tugon ni Lee. May hawak tayong katunayan. Ngunit sa bawat patak ng tagumpay, may kasamang tensyon. Isang lalaki mula sa munisipyo ang dumating, bitbit ang dokumento. Isang kautusan, itigil ang paghuhukay. Maghintay ng permiso. Nagsisimula na sila, bulong ni Eli. Sino? Tanong ni Lee. Ang mga ayaw na may matuklasan. Sa labas ng tolda, dumami ang mga kamera. Nagsimulang maglabasan sa media ang mga spekulasyon. Mga artikulo. Opinyon. Ilan ay galit. Ilan ay natatakot. Lee, handa ka na ba sa bagyong paparating? Tanong ni Eli. Higit pa sa handa. Kung ang mga bato ang magsasalita, pakikinggan ko sila. At sa ilalim ng lupa ng lumang lungsod ng David, habang ang araw ay muling sumisikat sa mga tuktok ng Jerusalem, unti-unting lumilitaw ang isang himala, hindi gawa ng imahinasyon, kundi ng kasaysayan mismo. Ang araw ay halos hindi pa sumisikat nang muling tumapak si Lee sa site. Nakasuot siya ng sapatos na may makapal na goma at may dalang bagong binder na puno ng mga kopya ng sinaunang teksto, manuskrito ni Josephus, salin ng mga aklat ni na Isaias at Nehemias, pati mga komentaryo mula sa panahong intertestamental. Iba ang lakad niya ngayon, hindi na basta obserbador, kundi bahagi na ng kwento. Si Eli ay nakaluhod na sa gilid ng hukay, hawak ang brush habang dahan-dahang nililinis ang bagong tuklas na inskripsyon sa isa sa mga baitang. Walang kausap. Wala ring ingay maliban sa hangin at mahina, ngunit paulit-ulit na tunog ng bristeng gumuguhit sa alikabok ng kasaysayan. May nakuha akong bagong salin, bati ni Lee habang inilapag ang binder sa mesa sa ilalim ng tent. Galing sa Qumran Scrolls. May banggit na bawat naglalakad mula sa tubig ng Shiloah ay lilinisin. Hindi agad sumagot si Eli. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa kung anong lumilitaw sa paligid niya. Mula noong estudyante pa lang ako, palaging sinasabi ng mga guro ko na alamat lang ang pool ng Siloam. Walang ebidensya. Walang mapa. Walang bakas. Pero inilingon niya ang site. Ngayon, narito tayo. At tuwing hinuhukay natin ito, para tayong nagbubukas ng aklat na halos inilibing ng panahon. Sumilip mula sa kabilang gilid si Avi, nakasabit sa balikat ang dalawang plastic na tray na may lamang mga baryang nahukay mula sa plaster ng pool. Mayroon pa ulit, sabi niya. Pareho nang nakuha natin kahapon. Pero ito, may marka ng ika-10 taon ng paghahari ni Tiberio. Tiberio, ulit ni Lee habang hinawakan ang barya. Iyan ang panahong nabanggit sa Ebanghelyo ni Lucas. Iyon ang taon na nagsimulang mangaral si Juan Bautista. Lalo lang tumitibay, ani Eli. 1 oras ang lumipas. Sa pagitan ng mga paghuhukay, lumapit si Lee sa isa sa mga tuklas, ang isang ukit na tila simbolo ng tubig na dumadaloy mula sa isang bukal. May katabi itong mga titik na bahagyang nabura, ngunit malinaw pa rin ang ilan, Shalom. Biglang tumigil si Lee. Eli, tingnan mo to. Tumakbo si Eli papunta sa kinatatayuan niya. Nang makita ang inskripsyon, hindi siya nakapagsalita agad. Pumikit siya at parang binasa ito sa isip. Ang pool ay hindi lang totoo, bulong niya. May pangalan ito. At isinulat nila ito sa bato. Dumating ang panibagong miyembro ng team, isang epigrapher mula sa Tel Aviv, si Ia Nathan Gill. Agad siyang nilapitan ni Lee at ipinakita ang inskripsyon. Nakita mo na ba ang ganito dati? Tanong niya. Saglit na pinagmasdan ni Nathan ang bato bago sumagot. Hindi ko ito inaasahan, pero ito ay napaka-authentic. Walang makakagawa nito ngayon na may parehong pamamaraan. Tingnan mo ang uka sa kanan, hindi ito pandekorasyon lang. Ito ang estilong ginamit noong panahon ni Hezekias. Hezekias, sambit ni Eli. Ang hari na nagpaukit ng lagusan mula sa bukal ng gihon.
Siya rin ang pinaniniwalaang nagpagawa ng orihinal na pool. Lalong lumalim ang katahimikan sa paligid ng hukay. Ang dating palaisipan ay nagiging malinaw, ang lugar na ito ay may koneksyon sa panahon ni Hezekias at sa panahon ni Jesus. Nagpaabot si Lee ng isa pang dokumento. Ito galing kay Josephus. Sa kanyang Antiquities of the Jews, may banggit siya ng pool malapit sa silangang bahagi ng lungsod, kung saan ang mga peregrino ay humuhugas bago umakyat sa templo. Eksakto sa direksyon ng Pilgrim Road na nahukay, sabay turo ni Eli sa masilangang bahagi ng site, kung saan may lumilitaw na mas malapad na pathway. Hindi ba't sinabi mo noon na hindi ka naniniwala sa mga kwentong himala? Tanong ni Lee, kalahating nagbibiro. Ngumiti si Eli ng matipid. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga himala. Pero ang mga bato hindi sila nagsisinungaling. Sa tanghaling iyon, tumigil ang paghuhukay para bigyan daan ang isang internal meeting ng team. Sa loob ng maliit na container office sa gilid ng site, nakaupo silang lahat sa paligid ng mesa, may mga laptop, drone scans, at satellite images. Sa presentasyon na ito, gusto kong linawin kung anong meron tayo sa ngayon, simula ni Eli. May estruktura tayong hugis trapezoid, may 4 na gilid na may hakbang. Sa plaster nito ay may mga baryang Romano at Hudyo mula sa unang siglo. May ukit ng pangalang Shilom. May daluyan ng tubig na direkta mula sa gihon. At sa silangang bahagi nito, natukoy natin ang simula ng isang sementadong kalsada. Nagkakaisa tayo, dagdag ni Nathan. Ang lokasyong ito ay walang duda. Ito ang pool ng Siloam. Hindi lahat sa silid ay natuwa. Ang isang kinatawan mula sa munisipyo, si Gadi Peretz, ay agad tumayo. Hindi pa ito validated ng UNESCO, wala pang opisyal na publikasyon. Huwag muna tayong gumawa ng pahayag sa media. Gadi, sagot ni Eli, ang kasaysayan ay hindi naghihintay ng pahintulot. Ang mga peregrino, ang mga propeta, si Jesus mismo, lahat sila ay dumaan dito. At ngayon, dapat nating ipakita ito sa mundo. Habang nagkakainitan ng pag-uusap, tahimik si Lee. Ngunit sa isip niya, tila may nag-ugnay sa lahat. Ang mga dokumento, ang mga bato, ang tubig, lahat ito ay nagsasalita. Hindi lang ito tuklas na arkeolohikal. Ito ay kwento ng pananampalataya na isinulat sa lupa. Sa pagtatapos ng pulong, nagpasya ang team, magsasagawa sila ng mas malawak na paghuhukay at isa sa publiko ang mga tuklas sa loob ng 3 linggo. Bawat araw ay mahalaga. Pagbalik ni Lee sa kanyang pansamantalang apartment sa Jerusalem, binuksan niya ang kanyang laptop. Inilabas niya ang digital archive ng Gospel of John. Hugasan mo ang iyong mga mata sa pool ng Siloam, binasa niya. At siya'y bumalik na nakakakita. Muli siyang natahimik. Sa kinabukasan, habang binabalikan ni Eli ang lumang mapa ng lungsod ni David, napansin niyang ang pagkakaayos ng pool at ng Pilgrim Road ay tila nakalinyang perpekto sa Temple Mount. Isang simetrikong ugnayan na hindi maaring aksidente. Biglang pumasok si Avi, hawak ang bagong aerial photo. Eli, anya, may bago ka na namang dapat makita. At muli, parang sinasadyang piraso ng puzzle, ang nakaraang mundo ay muling lumilitaw, hindi sa pamamagitan ng mga kwento, kundi sa pamamagitan ng alikabok na pilit nagpapakilala. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa mga lumang pader ng Jerusalem na parabang dinadampi ng kasaysayan ang bawat bato. Mula sa itaas ng hukay, kitang-kita ang mga hakbang na bumababa sa tubig, tila imbitasyon para sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pisikal na pagligo. Ngunit sa ilalim ng mga paa ng mga arkeologo, nakabaon ang kwento na nagsimula hindi kahapon, kundi halos 2,700 taon na ang nakalilipas. Ang hangin ay biglang nag-iba. At sa diwa ng panahon, bumulusok ang imahinasyon pabalik sa ika-8 siglo bago si Kristo. Ang Jerusalem ay hindi lungsod ng turista, kundi lungsod na pinipilit mabuhay. Sa isang madilim at makipot na lagusan ng bato, 2 grupo ng mga manggagawa ang naghuhukay mula sa magkasalungat na dulo. Pawisan, gasgas ang mga palad, may hawak na piko at bakal na pansukat. Ang bawat hampas ay may kaba dahil wala silang katiyakang magkakatagpo ang kanilang mga landas. Mas malalim dito, sigaw ng isa, habang tinatama ang tubig na nagsisimula ng pumasok mula sa gilid. Nararamdaman ko ang agos. Sa kabilang dulo ng tunel, nakatayo ang isang lalaki sa kanyang huling 35 taon, may matikas na tindig at matang puno ng kalkulasyon. Si Shalom Ben Uri, punong inhenyero ng hari, at anak ng isang Levitang tagapagsalin ng batas. Siya ay hindi lang arkitekto ng istruktura, kundi arkitekto ng pananampalataya.
Nasa loob pa rin tayo ng tamang linya? Tanong niya sa katabi niyang katulong habang sinusuri ang panibagong bahagi ng bato. Panginoon Shalom. Ayon sa sukat, 6 na siko pa bago magtagpo ang dalawa. Kung magkamali tayo kahit kaunti, mawawala ang tubig ng gihon. Mawawala ang buhay ng lungsod. Sa itaas, mula sa mga pader ng Jerusalem, tanaw ang alikabok sa malayo. Ang mga hukbo ng Assyria ay nagsisimulang magtipon. Puno ng takot ang mga tao. Ngunit sa loob ng lagusan, ang mga kamay ay patuloy na humuhukay, tila lumalaban sa takot sa pamamagitan ng pag-asa. Sa silid ng trono, si Haring Ezekias ay nakatayo sa harap ng isang lumang scroll, ang isinulat ni Propeta Isaias. Ang mga tubig ng Shiloah ay banayad, binasa niya, ngunit hindi pinakinggan ng bayan. Kung hindi sila makikinig, wika ni Ezekias, magpapakita ang Diyos sa ibang paraan. May balita na po ba mula sa hukay? Tanong ng kanyang tagapayo. Wala pa, tugon ng hari. Pero alam ko, mararating nila ang bukal. Sa ilalim ng lungsod, isang tunog ang kumakalansing, piko na tumama sa manipis na bahagi ng bato. Sumigaw ang isang manggagawa, may etyo. Parang may tunog mula sa kabilang dulo. Napatigil ang lahat. Ang ingay ng tubig ay lumakas. Ang lupa ay nanginginig ng bahagya. Biglang, isang pader ng bato ang nabasag, at ang dalawang grupo ng manggagawa ay nagkita. Ang tubig ng gihon ay umagos na parang buhay na tumatakas mula sa mga patibong ng kaaway. Tumili ang mga kalalakihan sa tuwa. Si Shalom ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo, at tumingin sa langit. Salamat sa iyo, Panginoon ng mga hukbo, bulong niya. Hindi mo kami pinabayaan. Ilang linggo pagkatapos ng pagkakatagpo ng dalawang dulo, itinayo ang ceremonial pool. Ito ang magiging dulo ng lagusan. Dito hugas ang mga pari bago pumasok sa templo. Dito lulusong ang mga peregrino sa gisag ng pagsuko sa Diyos. Bakit kailangan pa natin ng pool? Tanong ng isa sa mga opisyal ng hari kay Shalom. Hindi lang tubig ang kailangan ng tao, sagot niya. Kundi kalinisan, panloob at panlabas. At dito, ang dalawang iyon ay magtatagpo. Muli, bumalik ang imahe sa kasalukuyan. Si Lee ay nakaupo sa gilid ng hukay, hawak ang larawan ng isang inskripsyon. Katabi niya si Eli, na may hawak na tablet kung saan nakadisplay ang digital scan ng tunnel system sa ilalim ng lungsod. Look at this, wika ni Eli. May koneksyon niya mula sa bukal ng gihon. Ang daloy ng tubig ay diretsyo sa pool. Kahit ngayon, ramdam mo ang disenyo nila. Sinong gumawa nito? Tanong ni Lee, na tila hindi pa rin makapaniwala. Malamang si Shalom ben Uri, sagot ni Eli. May ilang dokumento sa rabbinic tradition na nagsasabing may inhenyero noong panahon ni Hezekias na nagdisenyo ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod. Hindi tiyak ang pangalan, pero kung totoo ang lahat ng ito, isa siyang alamat na naging totoo. Katulad ng pool. Naglakad sila papunta sa isang bahagi ng hukay kung saan may lumilitaw na uka sa pader, mukhang markang ginamit bilang gabay ng mga ancient engineers. Hinimas ito ni Lee. Ang mga ukang ito, parang marker sa pagtatayo. Bawat isa ay nakaayon sa isang direksyon, parang sinusundan nila ang isang bituin. Hindi lang bituin, ani Eli. Pananampalataya. Dumating ang isa pang miyembro ng team, si Rami Farouk, isang hydrologist. May magandang balita, anya. Ang tubig mula sa bukal ng gihon, kahit lumihis na ang ilan sa mga daluyan, ay bahagyang umaabot pa rin sa ilalim ng pool. Buhay pa rin ang tubig, tanong ni Lee. Kaunti lang. Pero, parang hindi niya tinalikuran ang pinanggalingan niya. Nagkatahimikan muli. Ang pool ay hindi lang isang lugar para sa paa at katawan. Ito ay lugar para sa kaluluwa. At kung totoo nga ang lahat ng ito, kung totoo ang mga tunel, ang tubig, ang arkitektura, maaari ring totoo ang mga kwento. Ang bulag na pinagaling. Ang himala. Kinagabihan, sa lumang archive ng Hebrew University, binuklat ni Lee ang isang orihinal na manuskrito ni Flavius Josephus. Sa isang pahina, may maliit na tala, ang mga Hudyo sa panahon ng ikalawang templo ay lumulusong sa pool na nasa tabi ng hardin ng hari upang linisin ang kanilang sarili bago umaakyat sa templo. Bumalik sa isip niya ang lahat, ang hugis ng pool, ang pilgrim road, ang mga hakbang, ang tubig. Parang ang lahat ng ito ay itinahi ng isang kamay, hindi lang ng kasaysayan, kundi ng isang layunin. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Eli ay muling tinitigan ang blueprint ng mga tunel.
May bahagi doon na hindi pa ganap na nahuhukay, isang linya papunta sa timog, na tila walang dahilan maliban kung ito'y lihim na daan. Bukas, bulong niya sa sarili. Susundan natin ito. At habang humihimbing ang Jerusalem, sa ilalim ng kanyang mga kalye at plaza, patuloy na umaagos ang alingaungaw ng tubig, tahimik ngunit matatag na parang paalala na ang buhay na tubig ay hindi nawawala. Naghihintay lang ito na muling matuklasan. Walang kulay ang mundo ni Joseph. Ang liwanag para sa kanya ay laging isang bagay na nararamdaman ngunit kailan may hindi nakita. Mainit sa balat, masakit kung minsan sa tanghali, at malamig kung hindi sumisikat sa loob ng mga araw. Para kay Joseph, ang araw ay hindi bilog, ito ay bigat sa batok habang siya ay nakaupo sa gilid ng daan sa timog ng Jerusalem, umaasang may dadaan na maawa. Ale, pakiusap niya sabay abot ng kamay. Kaunting tinapay lamang. Para sa isang anak ng Israel na isinilang na walang mata. Wala. Isang tunog ng sandalyas na papalayo. Isang maliit na patak ng alikabok sa kanyang kamay. Kahit ang awa ay mailap sa panahong iyon. Si Joseph ay ipinanganak sa isang pamilyang maralita, anak ng isang manggagawa sa olive press, at isang inang namatay sa panganganak. Isa siyang salingpusa sa buhay ng mga tao, nakikita ngunit hindi binibigyang pansin. Hindi siya pwedeng pumasok sa templo, sapagkat ang isang taong may kapansanan ay itinuturing na marumi. Isang makasalanan ayon sa ilan. Parusa, sabi ng iba. Bakit kaya ako ganito? Tanong niya minsan sa kanyang ama. Hindi ko alam, anak, sagot ng matanda. Pero alam ko may dahilan ang Diyos. Ngunit sa tagal ng panahon, ang sagot na yon ay nawala na sa kanyang puso. Naging abala siya sa pagbilang ng mga hakbang ng mga dumadaan, sa pagdama ng init ng mga barya kung meron man, sa pakikinig sa tunog ng mga tupa at ng mga bugso ng ulan. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Matahimik ang umagang iyon. Nakaupo si Joseph sa tabi ng kalsadang bato, malapit sa silangang pintuan. Katulad ng dati, tangan ang kanyang lumang sisidlang kahoy, sabay sigaw, tulong po kahit kaunti lamang. Ngunit may kakaiba sa hangin. Maraming yapak. Parang dumarami ang tao. May mga bulungan. May halakhakan. May awa. At may galit. Siya ba ang bulag na nakaupo roon araw-araw? Tanong ng isang boses. Sagot ng isa pa. Isinilang siyang ganyan. Alam ng lahat sa lugar na ito. Rabbi, sambit ng isa, sino ang nagkasala, siya ba o ang kanyang mga magulang, kaya siya ipinanganak na bulag? Ang sumunod na boses ay ibang-iba. Hindi ito malakas, ngunit malalim at malinaw. May bigat. May habag. Hindi siya nagkasala, ni ang kanyang mga magulang, tugon ng lalaki. Ito'y nangyari upang ang gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Lumapit ang mga yapak. Si Joseph ay biglang kinabahan. Sino po kayo? Tanong niya. Hindi siya sinagot. Sa halip, narinig niya ang tunog ng laway na tumama sa lupa. Pagkatapos ay naramdaman niyang may malamig at mamasa-masang bagay na pinahid sa kanyang mga mata. Anong ginagawa ninyo? Sigaw niya, pilit umaatras. Pumunta ka sa pool ng Siloam, sabi ng boses. Hugasan mo ang iyong mga mata. Panginoon, sino ka? Ngunit hindi na siya sinagot. Tumigil ang paligid. Ang mga yabag ay unti-unting lumayo. Naiwan si Joseph na parang ginising mula sa isang panaginip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tumayo siya. Hawak ang kanyang tungkod, sinubukan niyang balikan sa isipan ang direksyon. Ang pool ng Siloam. Alam niya kung saan iyon, pinag-uusapan iyon ng mga peregrino, ng mga pastol, ng mga deboto. Doon sila naglilinis bago magtungo sa templo. Mula sa kanyang kinatatayuan, umasa siya sa kanyang memorya, sa kanyang mga paa, at sa kakaibang pakiramdam sa dibdib niya na tila itinutulak siya ng isang puwersa na hindi niya maintindihan. Ang daan ay masikip, ang mga bato madulas, at ang mga tao ay palihim na lumilingon sa kanya. Si Joseph yon, bulong ng ilan. Bulag pa rin, pero bakit siya parang may layunin? Makalipas ang halos isang oras, naramdaman niya ang malamig na hangin ng umaga na galing sa bukas na espasyo. Ang mga hakbang ay bumaba sa tubig. Ang alingaungaw ay mas malinaw. Amoy niya ang luma ngunit malinis na amoy ng bato at tubig. Siya ay nasa pool. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay gumapang patungo sa tubig. Pinasadahan niya ang kanyang mukha. Hinugasan ang putik sa kanyang mga mata. Isang iglap. Isang saglit.
Isang paghinga. Liwanag. Hindi pa siya kailanman nakakakita. Kaya't hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ngunit ang biglang bugso ng liwanag sa kanyang paningin ay parang kidlat sa loob ng kaluluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tubig ay kumikislap. Ang langit ay bughaw. Ang mga tao ay may mga mukha. Diyos ko, bulong niya, nanginginig ang katawan. Nakikita ko Tumayo siyang mabilis, nabubulol sa emosyon. Tumingin siya sa paligid, tinignan ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang mga dahon, ang mga bato, ang mga mukha. Lahat ito ay bago. Lahat ito ay kagila-gilalas. Joseph. Isang lalaking kilala niya sa boses ang lumapit. Paano ka nakakakita? May isang lalaki. Hindi ko alam kung sino siya. Pinahiran niya ang aking mga mata ng putik. Sinabi niyang hugasan ko sa silom. Sumunod ako at ngayon nakikita ko. Mabilis kumalat ang balita. Sa buong lungsod, pinag-uusapan ng mga tao ang milagro. Isang bulag na ipinanganak na ganoon na ngayon ay nakakakita. Dinala siya sa mga pariseo. Sabihin mo sa amin ang nangyari, utos ng isa sa kanila. Inulit niya ang kwento. Mula sa daan, hanggang sa putik, hanggang sa pool. Tahimik ang silid. Ang lalaking iyon, tanong ng isa, gumawa ba siya nito sa araw ng pamamahinga? Sa araw na yon, ang ilang pariseo ay nagalit. Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyan. Nilalabag niya ang Sabath. Ngunit ang iba ay nagtanong, paano makakagawa ng ganitong himala ang isang makasalanan? Si Joseph ay pinilit nilang magsinungaling. Sabihin mong wala kang nakita talaga. Sabihin mong gawa-gawa lang ito. Ngunit tumingin siya sa kanila, sa unang pagkakataon, hindi na nakatungo. Isa lang ang alam ko, ako'y bulag noon, ngayon ay nakakakita na ako. Pinalayas siya sa sinagoga. Habang siya'y naglalakad sa labas ng syudad, isang boses ang tumawag sa kanya. Joseph. Tumigil siya. Pamilyar. Malumanay. Naniniwala ka ba sa anak ng tao? Tanong ng lalaki. Panginoon, sagot ni Joseph, sino siya, upang ako'y manampalataya sa kanya? Ako na nagsasalita sa iyo, sabi ng lalaki, ay siya. Lumuhod si Joseph. Naniniwala ako, Panginoon. Sa likod ng mga ulap, ang araw ay tuluyang sumikat sa ibabaw ng lungsod ng Jerusalem. Isang lalaking dating bulag ay lumakad palayo, hindi na sa dilim, kundi sa liwanag na hindi lang mula sa paningin, kundi sa puso. Sa hukay, ilang libong taon matapos ang milagro, si Lee ay nakatayo sa tabi ng tubig ng muling nahukay na pool. Hawak niya ang lumang kopya ng Ebanghelyo ni Juan. Binasa niya ang mga salita. At siya'y bumalik na nakakakita. Tahimik si Eli sa tabi niya. Sa lahat ng ating nahukay, sabi ni Lee, ito marahil ang pinakamatimbang. Hindi lang natin nahanap ang pool. Nahanap natin ang kwento. Ang kasaysayan ay totoo, ani Eli. Ngunit ito ay buhay. Sa kalangitan, isang ibon ang lumipad mula sa templo papunta sa timog ng lungsod. Parang paalala na minsan, sa gitna ng kaguluhan at kahirapan, may isang taong dumura sa lupa, gumawa ng putik, at binigyan ng paningin ang isang mundo na bulag sa katotohanan. Isang linggo matapos maisapubliko ang pagkakatuklas ng pool, ang mga lansangan sa paligid ng lumang lungsod ay tila nagbago. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga turista o ng mga debotong naglalakad papuntang templo. Ito'y mas malalim, mas masinsinan, tila ang lungsod ay naging entablado ng isang kwentong pilit binubura sa loob ng libong taon at ngayon ay muling inilalantad. Sa gilid ng excavation site, nakatayo si Lee habang pinagmamasdan ang sunod-sunod na drone camera na lumilipad sa itaas. Nakatayo rin ang ilang reporter, may hawak na mikropono, nagtatanong sa kung sino mang handang magsalita. Ian Magen, isang tanong lang, ano ang ibig sabihin nito sa pananampalatayang Kristiyano? Hindi po ako teologo, sagot ni Lee, ngiti mapakla. Arkeologo ako. Ang trabaho ko ay tuklasin ang mga patunay. Bahala ang mundo kung paano ito haharapin. Ngunit hindi lahat ay gustong magpasalamat. Sa loob ng isang meeting room sa Tel Aviv, isang grupo ng mga kinatawan mula sa ilang sekular na institusyon ang nag-uusap. Hindi natin pwedeng hayaang lumaganap ang ideya na ang Biblia ay literal na totoo, sabi ng isang lalaki sa maitim na suit. Kapag nagpatuloy ang proyektong ito, mapapalakas ang paniniwalang hindi na natin kontrolado. Hindi lang iyan, dagdag ng isa pa.
Ito ay magiging sandata ng mga ekstremista. Hindi lang relihiyon ang nakataya dito, kundi ang politika mismo ng rehiyon. Kaya't sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik ngunit epektibong linya ng apoy. Una ay mga memo mula sa munisipyo, mga bagong regulasyon sa excavation permit. Pangalawa, biglang na-delay ang funding ng proyekto. Pangatlo, pinadalhan si Ellie ng sulat mula sa isang komite ng senior academics na may babala tungkol sa integridad ng siyensya sa harap ng relasyong teolohikal. Sa kanyang tanggapan, binasa ni Ellie ang liham ng walang imik. Gusto nilang tumigil tayo, sabi niya kay Lee, nakakapasok lang dala ang ilang bagong papel mula sa archive. Hindi nila kayang burahin ang totoo, sagot ni Lee, kahit ramdam ang pagod sa boses niya. Hindi nila kailangan burahin, ani Ellie. Kailangan lang nilang takutin tayo hanggang sa tayo mismo ang umatras. Maya-maya, dumating si Avi na tila mas tensyonado kaysa karaniwan. May dumating na sulat para sa'yo, Lee. Walang pangalan ng nagpapadala. Inabot niya ang sobre. Binuksan niya ito. Isang larawan niya habang nasa site, may nakasulat sa likod. Isang hakbang pa, at hindi lang kasaysayan ang huhukayin mo. Tumahimik ang silid. Napatingin si Ellie sa kanya, at hindi niya kailangang sabihin ang nararamdaman niya. Gusto mong umatras? Tanong niya. Hindi, sagot ni Lee, mahigpit. Ngayon pa. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency meeting ang buong team. Nakatayo si Ellie sa harap ng puting board, habang nakaupo ang mga eksperto, tagapondo, kinatawan ng pamahalaan, at ilang miyembro ng media. Marami ang nagtatanong kung bakit natin ito ginagawa, panimula ni Ellie. Ang sagot ay simple, dahil totoo ito. Dahil kailangan itong malaman. Hindi para sa relihiyon, kundi para sa katotohanan. Ang mga bato ay hindi pumapanig. Sila ay nagsasalita. At ang tungkulin natin ay pakinggan sila. Isang kamay ang itinaas mula sa likuran, si Prof. Rafi Bentnaan, kilalang skeptiko. Es Ben Shahar, sabi niya, hindi ba't delikado ang gawain niyong ito? Hindi ba't binubura ninyo ang linya sa pagitan ng agham at pananampalataya? Ang delikado, sagot ni Ellie, ay kapag pinipilit nating patahimikin ang kasaysayan dahil lang hindi ito umaayon sa ating paniniwala. Hindi ako nagtuturo ng relihiyon dito. Nagtuturo ako ng ebidensya. Sumunod ang ilang araw na puno ng tensyon. Ang site ay binabantayan na ngayon ng 2 gwardiya sa gabi. May CE. May checkpoint. Kahit ang mga truck na naglalabas ng debris ay kailangan pang inspeksyonin. Sa isang gabi, habang nag-iisa si Lee sa tent, dumating si Ellie, may dalang dermos ng kape. Hindi ko akalaing aabot tayo dito, sabi niya habang nagsasalin sa baso. Ni hindi ko inakalang totoo ang pool, sagot ni Lee. Pero ngayon, mas totoo pa ito kaysa sa karamihan sa mga taong nanonood sa atin. Alam mo ba, ani Ellie, noong bata pa ako, pinasok ko ang arkeolohiya para hanapin ang mga alamat. Gusto ko lang patunayan na gawa-gawa lang ang lahat. Isang uri ng paghihiganti, siguro. Ang ama ko'y relihiyoso at ako'y palaging nag-aalinlangan. Pero ngayon, tumingin siya sa kanya. Ngayon, hindi ko natiyak kung ako pa ang may hawak ng martilyo o kung may mas malaki tayong hinahampas sa dilim. Tahimik si Lee. Tumingin siya sa malapit na tubig ng pool na ngayoy may bahagi ng linisin at pinapayagan ng lapitan ng mga iskolar. Maraming nag-aalinlangan sa mga himala, sabi niya. Pero para sa isang taong katulad ni Joseph, ang makita ang langit sa unang pagkakataon hindi iyon paliwanag. Iyon ay katotohanan. Isang linggo pa ang lumipas. Isang umaga, dumating si Ellie sa site at may hawak na folder. May desisyon na ako, sabi niya sa team. Tumahimik ang lahat. Handa akong mawalan ng posisyon, ng titulo, ng reputasyon. Pero hindi ako papayag na ang katotohanan ay ibaon muli. Kung tatanggalin nila ako sa universidad, ayos lang. Kung isasara nila ang site, lalaban tayo. Tumayo si Lee sa tabi niya. Kasama mo ako. Isang-isang tumayo ang buong team. Sa likod nila, ang pool ay nagniningning sa ilalim ng araw, tila hindi na lang hukay kundi altar, ng katapangan, ng paghahanap, ng pananampalataya. At habang ang Jerusalem ay muling gumigising sa araw na iyon, ang tunay na labanan ay hindi sa pagitan ng agham at relihiyon, kundi sa pagitan ng takot at katapangan. Sa dulo ng linya ng apoy, may mga taong pipiliing lumakad pa rin. Sapagkat alam nila ang apoy ay hindi palaging paninira. Minsan, ito'y paglilinis.
Ang liwanag ng umaga ay unti-unting bumaba sa gilid ng hukay. Sa ilalim ng trapal, sa pagitan ng alikabok at mga bato, isang bagay na tila matagal nang natutulog ay muling gumising. Habang nag-aalis ng lupa ang mga trabahador, bumungad ang isang pattern sa ilalim, mga malalapad na batong apakan, nakaayos ng perpekto, tuwid, makinis, at patungo sa hilaga. Si Lee ang unang nakapansin. "Ellie, tingnan mo ito," tawag niya habang pinapahiran ng brush ang isang gilid ng rectangular slab. Lumapit si Ellie at tiningnan ang disenyo. Ang bawat bato ay pareho ang sukat, halos walang pagitan. May mga uka, hindi gawa ng modernong makina, kundi ng mga paa. Libu-libong paa. Hindi ito flooring, bulong ni Ellie. Ito ay daan. Isang sandaling tahimik. Tila parehong narinig nila ang parehong bagay, hindi lang etyo ng mga tunog sa paligid, kundi ang tahimik na sigaw ng kasaysayan, lumakad sila rito. Sa mga susunod na oras, lalong lumaki ang bukas na bahagi ng daan. Umabot ito sa mahigit 30 metro sa lapad, at ayon sa kanilang projection, gamit ang LiDAR scan, ang linya nito ay tumatama sa paanan ng Temple Mount. Kung tama ang direksyong ito, ani Lee, ang daang ito ay ang mismong daan ng mga peregrino. Mula sa pool ng silom pataas sa templo. Ang daan ng mga awit, dagdag ni Ellie. Ang daan ng paglilinis ng pagsamba. Hindi nagtagal, pinatawag ang eksperto sa topografiya ng sinaunang Jerusalem, si E. Hadarmir. Habang sinusuri niya ang site, tumango siya, tiyak sa kanyang sinasabi. Ang slope ng elevation, ang alignment ng paving stones, at ang wear marks sa mga gilid, lahat ito ay palatandaan ng high-traffic pedestrian usage. This was not an ordinary street. Gaano karami? Tanong ni Lee. Libu-libo bawat pista. Mula sa iba't ibang bahagi ng Israel. Nagsisiksikan. Kumakanta. Nagdadala ng alay. At bago umakyat, lumulubog muna sa pool. Habang naririnig niya yon, pumikit si Lee at inisip ang eksena. Ang mga ina kasama ang anak sa bisig. Mga batang tumatakbo. Matatandang sinusuportahan ng mga apo. May mga umiiyak. May mga umaawit. At sa pinakagitna, isang lalaki, tahimik, bitbit ang panalangin sa puso, papunta sa isang templo na hindi lang batong istruktura kundi puso ng kanilang pagkakakilanlan. Isang lalaking bulag. Na ngayon ay nakakakita. Ang pananabik ay mabilis na napalitan ng pag-aalinlangan. Nang lumabas sa balita ang pagkakadiskubre ng daan, nagsimula na naman ang mga tanong. Lahat ba ng ito'y coincidence lamang? Tanong ng ilang analyst. O sinasadya bang iugnay ito sa mga paniniwala ng relihiyon para manipulahin ang opinyon ng publiko? Ang ilang news outlet ay naglabas ng mga opinyon. Science hijacked theology. Pilgrim Road, a modern reggae in the making. Ang ilan ay nagtangkang siraan si Lee. May email na natanggap siya mula sa isang kilalang kolumnista. Ang karera mo ay magiging maikli kung patuloy mong ilalapit ang agham sa Biblia. Isang kaibigan ang nagsasabi. Hindi niya pinansin. Ngunit hindi niya maikakaila ang bigat. Sa isang gabi, sa kanyang silid, binuksan niya ang kanyang lumang journal. Nagsulat siya. Kung tama ang mga pinapakita sa atin ng lupa, ibig sabihin ay hindi lang natin nahukay ang kasaysayan, nahukay natin ang paniniwala. At sa panahong ito, iyon ang pinakakontrobersyal na bagay sa mundo. Kinabukasan, nagpatawag si Ellie ng pulong. Nakita ko na ang mga headline. At alam kong may ilan sa inyo ang natatakot. Pero ulitin ko, wala tayong intensyong ipilit ang interpretasyon. Ang trabaho natin ay ihayag kung anong totoo. At ang daang ito ay totoo. Pumasok si Rami Farouk, may dalang bagong larawan mula sa scan. May nadiskubre pa kami. Sa isang bahagi ng daan, may patong ng suit at abo. Posibleng galing sa pagkasunog. At sa ilalim nito, may layer ng mga sirang florera. Anong ibig sabihin? Tanong ni Lee. May ebidensya na ginamit ang daan hanggang sa pagsalakay ng mga Romano. Ibig sabihin, ang daang ito ay buhay sa panahon ni Jesus. Hindi ito abstraktong konsepto. Ito'y dinadaanan nila araw-araw. Pumasok si Avi, may dalang maliit na kahon. May nakita kami sa gilid ng daan, anya. Binuksan niya ito. Laman ay isang maliit na bell, may inskripsyon sa Hebrew. Kadosh Liyuin. Sagrado para sa Panginoon. Tahimik ang lahat. Tila may nawala sa atin sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Ellie.
At ngayon, binabalik ito ng mga bato. Bumalik si Lee sa gilid ng daan. Pinatong niya ang kamay sa isa sa mga batong apakan. Mainit ito sa ilalim ng araw. Ngunit higit pa sa init, naramdaman niya ang kabog, parang may ritmo, parang tibok ng puso ng lungsod. Isinara niya ang mga mata. Masaya ako nang sinabi nila sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Dumilat siya. Sa isang iglap, hindi lang siya si Lee na arkeologong nagsusuri ng lupa. Isa na siyang saksi sa isang daang nilakaran ng libu-libong panalangin. Sa mga susunod na linggo, patuloy ang paghuhukay. Nahanap ang ilan pang artifacts, mga barya, clay seals, at isang bahagi ng inskripsyong tila bahagi ng isang panalangin. Ang daan ay unti-unting binubuo, at habang lumilinaw ang buong larawan, lalo ring lumalalim ang mga tanong ng mundo. Ngunit para sa kanila, kay Ellie, Lee, Avi, Rami, at sa buong team, ang tanong ay hindi na kung totoo ito. Ang tanong na lang ay, handa na ba ang mundo na tanggapin ito? At habang papalubog ang araw sa ibabaw ng Jerusalem, tila isang senyas ang naiwan ng liwanag, may mga bagay na hindi dapat manatiling nakabaon. Sapagkat may mga yapak na hindi lang para sa kahapon, kundi para rin sa ngayon. Ang araw ay sumikat na tila sinadya nitong bigyang liwanag ang bawat uka sa lupa ng lungsod ni David. Sa ilalim ng maalikabok na tent, habang patuloy ang paghuhukay sa gilid ng pool ng Siloam, may isang partikular na enerhiya sa hangin, isang pakiramdam na may bagong ibubunyag ang mga bato sa araw na yon. Lee, sigaw ni Avi mula sa mababang bahagi ng site. May nahanap kami. Mabilis siyang lumapit, suot pa rin ang kanyang guwantes at may hawak na brush. Sa loob ng maliit na tray na pinapaligiran ng tela, ay may nakalagay na piraso ng luwad, isang sigillum o clay seal, halos 3 sentimetro ang laki, ngunit napakahalaga. May ukit ito na halos nabura na ng panahon, ngunit may malinaw na mga titik sa Hebrew. Lee ay halos hindi makahinga. Inilapit niya ang kanyang mata. Pinadaan ang flashlight sa gilid upang maaninag ang mga letra. Dahan-dahan, binigkas niya. Levit. Cohen. Hashar. Holy Priest of the Gate, bulong niya. Sigurado ka, tanong ni Ellie na lumapit mula sa kabilang dulo ng hukay. Lee tumango. Ito'y isang seal na ginamit ng isang pari sa ikalawang templo. Malinaw ang pagkakabanggit sa posisyon niya. Hindi ito ordinaryong paninda. Isa itong opisyal na pantatak, ginagamit lamang ng mga taong may otoridad sa templo. Inikot ni Ellie ang piraso sa kanyang kamay. Hindi ko akalain na makakahanap tayo ng ganito dito, sa mismong gilid ng pool. Ito ang nagpapatunay, sabi ni Lee. Ang pool ay bahagi ng buhay panrelihiyon noong panahon ni Jesus. Ginagamit ng mga pari. Bahagi ng sistema ng paghahanda para sa templo. Sa mga sumunod na oras, parang sinabayan ng kapalaran ang paghuhukay. Sunod-sunod ang mga tuklas, isang piraso ng amphora na may marka ng Herodian dynasty, ilang baryang tanso na may mukha ni Caesar Augustus, at isang fragmento ng inskripsyon na may salitang Kikorban, alay. Ang bawat piraso ay isang pahina ng kasaysayan. Ang bawat letra ay tila sumisigaw, totoo ito. Ngunit sa gitna ng tagumpay, muling lumitaw ang tensyon. Sa isang panayam na live na ipinapakita sa Lee, isang kilalang arkeologong Aleman, si E.C. Peter Albrecht, ay nagbigay ng pahayag. Ang problema sa mga ganitong tuklas ay hindi ang ebidensya, kundi ang interpretasyon. Madaling maghalo ng pananampalataya at siyensya. Mahirap paghiwalayin ang pag-asa at ang lohika. Nanonood si Lee mula sa kanyang tablet, tahimik. Tumabi si Ellie sa kanya. Hindi natin kailangang sagutin sila, ani Ellie. Alam ko, sagot niya. Pero minsan, ang pananahimik ay parang pagsang-ayon. Kinabukasan, nagpatawag si Lee ng maliit na press briefing sa mismong site. Gusto ko lang linawin, simula niya sa harap ng mga mamamahayag. Hindi kami narito para patunayan ang relihiyon. Narito kami para tuklasin ang totoo. At ang katotohanan, minsan, ay tumutugma sa pananampalataya. Ipinakita niya ang seal. Ito ay hindi alegorya. Hindi simbolismo. Isa itong pisikal na bagay, ginamit ng isang tunay na tao, sa isang tunay na lugar, sa isang tunay na panahon. Tila nabulabog ang mga opinyon sa social media, ngunit para sa mga nakatayo sa gilid ng hukay, isa lang ang malinaw, ang mga bato ay nagsasalita. Isang hapon, habang nililinis ni Lee ang panibagong piraso ng inskripsyon, napansin niya ang kakaibang pagkakasulat. Iba ito sa iba. Mas matalim ang ukit.
Mas personal. Hindi pang opisyal. Inilapit niya ito kay Rami para sa chemical scan. Nang lumabas ang lumang tinta sa ilalim ng luwad, nakita nila ang mga salitang Aramaic. Nakarating siya rito. Pinagaling niya ako. Nagkatinginan si Lee at Rami. Halos sabay silang tumayo. Hindi maaaring ito ba'y, tanong ni Rami, hindi matapos ang pangungusap. Isang personal na inskripsyon, sagot ni Lee, nanginginig ang kamay. Isang patotoo. Isang sulyap sa nakaraan. Isang panalangin. Isang pasasalamat. Sa buong site, tumigil ang mga trabaho. Nagsimulang bumaba ang araw. At sa katahimikan ng huling sinag ng liwanag, ang mga bato, ang mga seal, ang mga sirang amphora, lahat sila'y tila sabay-sabay na bumubulong ng isang bagay. Nangyari ito. Sa muling pagbabalik ni Lee sa kanyang silid, binuksan niya ang isang email mula sa isang propesor sa Oxford na dati niyang tagapagturo. Lee, nakita ko ang lahat. Dati akong may duda sa dedikasyon mo. Pero hindi ko na kayang pagtakpan ang katotohanan. Ikaw ay nakatuklas ng isang tulay sa pagitan ng siyensya at pananampalataya. At ngayon, kami ang kailangang humabol. Napangiti si Lee. Huminga ng malalim. Binuksan niya ang kanyang notebook at muling isinulat ang salitang nakita niya sa luwad. Pinagaling niya ako. Sa malayo, narinig niya ang mga yapak ni Ellie papalapit sa kanyang pinto. Kailangan mong makita ito, sabi niya. May panibagong layer ng inskripsyon sa gilid ng daan. Isa itong salmo. Habang sila ay naglalakad pabalik sa site sa ilalim ng mga bituin, ang lungsod ay tila natutulog sa ibabaw ng mga lihim. Ngunit sa ilalim ng bawat hakbang ay mga saksi, tahimik, totoo, at hindi natitinan. Ang mga bato ay hindi kumikibo. Ngunit kung makikinig ka, maririnig mong sumisigaw sila. Ang langit sa ibabaw ng London ay kulay abo. Ang makakapal na ulap ay tila sumasalamin sa bigat ng inaasahan kay Lee Magen, na ngayon ay nakaupo sa likod ng entablado sa loob ng isang malaking hall sa University College London. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang pangalan ay naging sentro ng diskusyon sa mga akademikong journal, talk shows, at forum. At ngayong gabi, siya ang magiging pangunahing tagapagsalita sa isang pandaigdigang simposyum ng mga eksperto sa kasaysayan, arkeolohiya, at relihiyon. Ang titulo ng sesyon, Faith and Fact, The Bible in the Light of Modern Archaeology. Nakasuot siya ng simpleng itim na blazer, may hawak na cue cards, ngunit hindi niya ito tinitingnan. Sa kanyang isipan ay muling bumabalik ang tanawin ng pool, ang init ng bato sa ilalim ng kanyang palad, at ang basag na inskripsyon sa luwad, pinagaling niya ako. Hindi ito debate lang. Para kay Lee, ito ay pagtindig sa harap ng isang mundo na matagal nang sanay mamuhay sa pagitan ng duda at katotohanan. Next up, Lee Magen, Hebrew University. Please welcome her, wika ng moderator. Tumayo siya. Tahimik ang buong bulwagan habang umaakyat siya sa entablado. Tila bawat mata ay nagtatanong, makukumbinsi mo ba kami, babae ng mga bato? Magandang gabi, panimula niya. Ako'y hindi isang pari. Hindi rin ako propeta. Ako ay arkeologo. Ako ay lumalakad sa alikabok ng mga lungsod na matagal nang nawala. Ngunit sa aking paghahanap, natagpuan ko hindi lamang mga piraso ng bato, kundi mga piraso ng katotohanan na piniling hindi pansinin ng mundo. Nag-flash sa screen ang larawan ng pool ng Siloam, kasunod ang Pilgrim Road, ang seal ng pari, ang inskripsyon. Ang mga ito ay hindi katang-isip. Hindi ito iniimbento. Ito ay hinukay. Naramdaman. Pinatunayan. At higit sa lahat, hinayaan na magsalita. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita ay sinundan ito ng talakayan kasama ang 4 pang eksperto. Emilia Vaughan, British historian. Prof. Victor Salim, Middle East archaeologist. Marcus Feld, secular philosopher. Rev. Thomas Blake, liberal theologian. Unang tanong ay kay Vaughan. Lee, wika niya, walang duda na kahanga-hanga ang mga tuklas. Ngunit hindi ba't delikado ang gamitin ang arkeolohiya bilang ebidensya ng teolohikal na pananampalataya? Hindi ko sinasabi na ang pananampalataya ay kailangang patunayan ng arkeolohiya, sagot ni Lee. Sinasabi ko lang na kung paulit-ulit na tumutugma ang mga kwento sa mga tuklas, dapat nating tanungin, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba tungkulin natin, bilang mga iskolar, na tingnan ang koneksyon? Sumunod si Prof. Salim.
Hindi ba't maraming lugar sa Biblia ang hindi pa rin natutuklasan? At ilan pa ang tila hindi maaaring totoo sa konteksto ng kasaysayan? Ang hindi pa natutuklasan ay hindi nangangahulugang hindi totoo, tugon ni Lee. Noong 2003, sinabi nilang alamat lang ang Davidic Kingdom hanggang sa madiskubre ang inskripsyon ng House of David sa Tel Dan. Ang kasaysayan ay hindi binubuo ng opinyon, kundi ng pagtitiyaga. Si Eichfeld ay mas matalim. Ian Magen, hindi ba't pinapalitan mo ang siyensya ng simbolismo? Ang milagro ay hindi masukat. Ang pananampalataya ay hindi makategorya. Hindi ba't mas ligtas kung ituturing na lang natin ang mga kwento bilang moral na aral, hindi literal na katotohanan? Tumango si Lee. Walang bakas ng galit sa mukha niya. Kalma. May isang lalaking bulag sa ebanghelyo. Pinagaling siya ni Jesus sa pool ng Siloam. Dati, sinasabi nilang alegorya lang ito. Ngunit ngayon, ang mismong pool ay muling natagpuan. May mga hakbang. May daan. May mga seal ng pari. May mga patunay. Hindi ito simbolismo. Ito ay nangyari sa isang lugar, sa isang panahon, sa isang tao. Ngunit paano mo alam na siya talaga ang pinagaling? Singit ni Feld. Hindi ko alam. Pero may nakita kaming inskripsyon, pinagaling niya ako. At minsan, sapat na ang simpleng patotoo. Tahimik ang silid. Sumingit si Rev. Blake. Lee, sa palagay mo ba, ang pananampalataya ay mas lumalakas kapag may kasamang ebidensya? Hindi, sagot niya. Ang pananampalataya ay lumalakas kapag hinaharap natin ang katotohanan, anuman ang hugis nito. At ngayon, ang katotohanan ay nakaukit sa bato, hindi sa opinyon. Matapos ang diskusyon ay nagkaroon ng open mic ni & isang estudyante ang lumapit, may hawak na mikropono. Ian Magen, tanong niya, bakit mo ginagawa ito? Sa dami ng banta, sa dami ng pagdududa. Ano ang nagtutulak sa'yo? Nag-isip si Lee saglit. Dahil sa mga taong gaya ng lalaking yon sa kwento, anya. Ang mga boses na matagal nang pinatahimik ng kasaysayan. Ang mga panalangin inilibing sa ilalim ng alikabok. Dahil naniniwala ako na minsan, ang totoo ay hindi sumisigaw. Bumababa ito, gaya ng tubig sa pool, banayad, totoo, at hindi natitinan. Sa dulo ng gabi, maraming lumapit para makipagkamay. Ang iba'y umiwas. Ngunit may isang propesor, isang dating kritiko, na lumapit kay Lee habang siya ay nagpapahinga sa gilid ng entablado. Hindi ko pa rin alam kung naniniwala ako, sabi nito. Pero ngayon gusto ko nang makakita. Umuwi si Lee sa hotel na bitbit ang katahimikan ng gabi. Binuksan niya ang bintana at pinanood ang ulan sa mga kalsada ng London. Parang Pilgrim Road sa kanyang isipan. 100 patungo sa liwanag. Sa mesa niya, binuksan niya ang kanyang laptop at isinulat. Ang pananampalataya ay hindi takas sa katotohanan. Ito ay pagtanggap na ang ilang katotohanan ay mas malalim kaysa sa lohika. Mas matigas kaysa sa bato. At minsan, ang bato mismo ang nagsasalita. Ang liwanag sa Jerusalem ay hindi na pareho para kay Joseph. Noong una siyang tumingin sa mundo, para siyang sanggol sa katawan ng lalaki, lahat ay bago, masyado ang kulay, masyado ang liwanag, at bawat hugis ay tila may sariling wika. Ngunit ngayon, ilang araw matapos ang kanyang paggaling, natututo na siyang magbasa ng mga mukha, ng katahimikan, at ng mga matang tila takot sa kanyang nakita. Isa siyang sinungaling, bulong ng ilan. May demonyo, sabi ng iba. Hindi siya bulag dati, sigaw ng ilang hindi nakasaksi. Ngunit may ilang naglalakad sa kanyang tabi, marahang bumubulong, ikaw ang himala. At sa bawat pagdaan sa lansangan, para siyang tinik na nakatusok sa pagitan ng paniniwala at takot ng bayan. Isang umaga, hinuli siya ng mga bantay ng templo at dinala sa bulwagan ng Sindrio. Mainit ang araw. Mas mainit ang mga titig sa loob. Si Joseph, nakatayo sa gitna ng mga matatalas ang tanong, ay hindi makapaniwalang siya, isang dating pulubi sa gilid ng kalsada, ay ngayon ay kinakausap ng pinakamakapangyarihang tao sa relihiyon ng kanilang bayan. Sabihin mo sa amin, panimula ng isa sa mga pariseo, paano ka nakakakita? Isang lalaki, sagot ni Joseph, kalmado, lumapit sa akin. Dumura sa lupa. Ginawang putik. Pinahid sa aking mata. At sinabing maghugas ako sa pool ng Siloam. Sinunod ko siya. At pag-ahon ko mula sa tubig, nakakita ako. Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Hindi mo siya kilala?
Hindi. Pero naririnig ko na lang ang kanyang pangalan mula sa mga tao. Sinasabi nilang siya si Jesus ng Nazareth. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Sindrio. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng taong iyon sa bayan, singhan ng isang matandang rabbi? Hindi ko alam, tugon ni Joseph. Pinipilipit niya ang batas. Nilalabag ang Sabbath. Ginagambala ang kaayusan. Hindi ko siya nakita noon, sabi ni Joseph, ngunit siya ang dahilan kung bakit ngayon ay nakakakita ako. Isang pariseo ang tumayo. Gumawa siya ng putik sa araw ng pamamahinga. Iyan ay paggawa. Labag sa batas. Ngunit si Joseph ay hindi umatras. Ano po ba ang mas mahalaga, ang batas o ang awa? Ang araw o ang paningin? Sinong nagturo niyan sa iyo? Ang liwanag. Tahimik. Matalim. Walang pinalampas si Joseph. Tinawag ng mga pinuno ang kanyang mga magulang upang tanungin kung totoo ngang bulag siya mula pagkabata. Ngunit natakot ang mag-asawa. Ang sinumang umamin na sumasampalataya kay Jesus ay itinitiwalag. Tanungin niyo siya, sagot ng kanyang ama. May edad na siya. Siya'y makakapagsalita para sa sarili niya. At nagsalita siya. Mula sa pagkasilang ko, wala akong nakita. Hindi ko alam ang kulay ng langit, ng templo, o ng mukha ng aking ina. Pero isang araw, dumating siya. Hindi ako humingi ng himala. Hindi ko siya kilala. Pero hinipon niya ang aking mukha at binigyan ako ng paningin. At kahit hindi ko siya nakita noon, ngayon alam ko, siya ang propeta. Nilalapastangan mo ang Diyos, sigaw ng isa. Kung siya'y hindi mula sa Diyos, sagot ni Joseph, paano niya nagawa ito? Ipinatalsik siya sa templo. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo siya sa isang gilid ng Mount of Olives, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, lumapit ang isang lalaki. Joseph. Mabilis siyang tumingin. Ikaw, Lee. Ako ang anak ng tao. Naniniwala ka ba sa akin? Panginoon, sagot niya, wala akong ibang nakita kundi ang iyong gawa. At iyon ay sapat na. Ngayon, wika ni Jesus, higit pa roon ang makikita mo. At sa mismong gabi na yon, parang naulit ang unang himala, ngunit hindi na sa paningin, kundi sa puso. Nabuksan ang kanyang mga mata sa isang uri ng liwanag na hindi kayang ipaliwanag ng araw. Sa bayan, ang mga pariseo ay lalong nainis. Ang taong ito, sabi ng isa sa kanilang tagapayo, ay sumisira sa atin sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Hindi siya nangangaral. Pero siya ang ebidensya. Kailangan nating sirain ang kanyang kredibilidad, mungkahin ng isa. Sabihing bayaran siya. Sabihing isa siyang aktor. O, mawala siya ng tahimik. Ngunit kahit saan magtago si Joseph, sinusundan siya ng mga tao. Ang kanyang kwento ay naging apoy. At sa bawat paglalahad niya nito, ang kanyang pananalig ay lumalalim. Hindi niya kailangan ng teolohiya. Ang kanyang patotoo ay simple. Dati, bulag ako. Ngayon, nakakakita na ako. At sa bawat pag-ikot ng lungsod, habang binabantayan siya ng mga mata ng takot at galit, habang lumalaki ang pangalan ni Jesus, at habang lalong lumalakas ang panawagan ng himala, si Joseph ay nanatiling matatag. Hindi siya propeta. Hindi siya pari. Isang dating pulubi na ginawang saksi. Sa likod ng lungsod, sa bawat yapak niya, para bang inuulit niya ang daan ng mga peregrino. Sa puso niya, alam niyang hindi lang siya pinagaling ng tubig, kundi ng salita. Sa excavation site, maraming siglo ang lumipas, binasa ni Lee ang pinakabagong ulat mula sa drone imaging. May bagong tunel na nadiskubre sa gilid ng Pilgrim Road, at sa dulo nito, isang maliit na chamber na may mga inscription sa dingding. Tumayo si Ellie sa tabi niya. Ano sa palagay mo? Isang lugar ng pagtitipon. Siguro kung saan nagkukwento ang mga nakaranas ng pagbabago. Testimonya. Posibleng kwento ng mga pinagaling. Habang bumababa sila papunta sa chamber, pinunasan ni Lee ang isa sa mga bato. May ukit. Halos burado pero makikilala pa. Ako ang dating bulag. Hindi na kailangang magtanong. Bagsak ang Jerusalem. Ang mga pader ng lungsod ay durog, ang templo ay sinunog, at ang mga daan na minsang tinatahak ng mga peregrino ay puna ng abo. Ang taong 70 ay dumating tulad ng buhawi, dala ang matatalas na espada ng mga sundalong Romano at ang matinding galit ni Titus. Wala silang sinanto. Ang alab ng pananalig ay tinapakan.
Ang pool ng Siloam, dati sagradong lugar ng paglilinis, ay unti-unting nilamon ng paglimot. Walang nag-alis ng tubig. Unti-unting umapaw at sa pagdaan ng mga buwan, naging lesyan. Isang imbakan ng ulan. Dito minsang lumusong ang mga pari, ang mga paslit, ang mga deboto. Ngayoy tahimik. Patay ang mga awit. At ang mga hakbang sa Pilgrim Road ay napalitan ng ugat ng mga halamang gubat. Isang siglo. 2. 3. Dumaan ang panahon ng mga emperador Bizantino. Isang maliit na simbahan ang itinayo sa malapit, ngunit hindi na muling ginamit ang pool. Ang mga obispo ay nagsulat ng mga sermon tungkol sa himala, ngunit wala sa kanila ang nakatuntong sa mismong lugar. Ang pool ay naging kwento, hindi na karanasan. Mga taon ang lumipas. Ang mga krusada ay dumating at lumisan. Ang mga Muslim ay namuno sa lungsod, at sa ilalim ng mga kalif at sultan, ang Jerusalem ay binantayan, ngunit hindi na muling siniyasat ang mga himala. Sa panahong Ottoman, itinuring na lamang ang lugar bilang parte ng patag na bukid. Ang mga lokal ay naglalakad sa ibabaw ng Pilgrim Road nang hindi alam kung anong kasaysayan ang nasa ilalim ng kanilang mga paa. Sa isang mapa mula 1583, may bahagyang marka, Birkat Silwan, isang maliit na palatandaan na may alam pa ang ilan, ngunit wala nang sigasig para hanapin ito. Sa mga dokumento ng mga Ottoman tax collector, may binanggit na pond used for irrigation. Walang relihiyosong kahulugan. Walang kasaysayang kinikilala. Ngunit ang mga bato ay naroroon pa rin. Hindi sila nawala. Ang pool ng Siloam ay hindi gumuho. Hindi rin ito sinira. Sa halip, ito ay tinabunan, hindi ng galit kundi ng panahon. Isang patong ng alikabok. Isang layer ng buhangin. Isang taon ng ulan. Isang siglo ng paglimot. Dumaan ang mga sibilisasyon. Nagpalit ng wika. Nagpalit ng relihiyon. Ngunit sa ilalim ng lahat, tahimik pa ring nakahimlay ang pool. Parang isang nilikhang naghihintay. Walang hininga, ngunit hindi patay. Sa ika-19 na siglo, muling bumalik ang interes sa lungsod. Ang mga Europeo ay nagsimulang maglakbay pabalik sa banal na lupa, dala ang Biblia at ang kanilang pananabik sa mga ebidensya. Isa sa kanila ay si Charles Warren, isang opisyal ng hukbo ng Britanya na naging arkeologo. Habang binabaybay niya ang mga lagusan at guwang ng lungsod ng David, nahanap niya ang bahagi ng tunel na sinasabing kay Ezekias. Nasundan niya ito, ngunit walang nakitang pool. Tumigil ang kanyang paghahanap ilang metro lang bago ang tunay na lokasyon. Isang kabiguan na malapit na sa tagumpay. Marahil, sulat niya sa kanyang journal, ay nawala na sa atin ang pool. O sadyang ayaw nitong magpakita. Pagkaraan ng isang siglo, ang mga eskolar ng bagong estado ng Israel ay nagtayo ng mga plano upang muling tukuyin ang mga estrukturang sinauna. Ngunit sa dami ng proyekto, sa dami ng digmaan, ang pool ng Siloam ay hindi naging prioridad. Hanggang sa isang mainit na araw noong 2004. Sa ilalim ng lungsod, isang bakho ay humukay upang palitan ang lumang linya ng imbornal. Isang tipikal na proyekto, walang kahulugan, hanggang sa bumagsak ang bakal sa matigas na sulok ng bato. Makinis. May kurbada. May pattern. Tumigil ang trabaho. Tinawag ang lokal na opisina ng arkeolohiya. Dumating si Eli Ben Shahar, halos hindi umaasa. Ngunit sa unang tingin pa lang sa hagdanan na sumilip mula sa alikabok, alam na niya, hindi ito ordinaryong bato. Ang katahimikan ng mga siglo ay nabasag. At sa pagbabalik ng liwanag sa bawat patong ng lupa, bawat baitang, bawat inskripsyon, tila nagsimulang magsalita ang mga bato muli. Sa excavation site, ilang buwan matapos ang unang tuklas, nakaupo si Lee sa gilid ng lumang pader, hawak ang journal na isinusulat niya araw-araw. Hindi ko alam kung bakit pinayagan ng Diyos na limutin ng mundo ang pool na ito. Pero ngayon, nauunawaan ko, ang ilang bagay ay kailangang matahimik upang muling marinig. Gaya ng pananampalataya. Gaya ng tinig ng himala. Lumapit si Eli, may hawak na bagong report. May layer tayo ng ash deposits mula sa 2nd siglo. Galing sa isang sunog, marahil mula sa Bar Kokhba Revolt. Laging may bakas, sabi ni Lee. Kahit anong mangyari, hindi nawala ang daan. Hindi gumuho ang pool. Hindi naputol ang koneksyon. Naging tahimik lang. Gaya ng Diyos, sagot ni Eli. Tahimik. Pero palaging nariyan.
Sa malayo, may narinig silang iyak ng batang turista na nadapa sa gilid ng side. Ang kanyang amay dumampot sa kanya, pinunasan ang tuhod, at bumulong, "Makikita mo, ayos na yan." Tumitig si Lee sa eksenang iyon. Isang ama. Isang anak. Isang pangakong buhay kahit sa mga sugat. At siguro, anya, iyon ang dahilan kung bakit hindi tuluyang binura ang pool. Dahil may kwento pa itong gustong sabihin. Sa ilalim ng mga patong ng panahon, ang tubig ay nanatiling tahimik. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay nauupos. At ang mundo ay muling handang makinig. Sa gabi, bumababa ang katahimikan sa Jerusalem na parang kumot ng mga tanong na hindi natapos sa araw. Si Eli Ben Shahar ay nakaupo sa kanyang tanggapan sa gilid ng excavation site, tahimik at mag-isa, habang sa labas ay patuloy ang tunog ng mga makinang naghuhukay. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang ilang artifact na natagpuan nila sa linggong iyon, fragmento ng amphora, isang coin na may mukha ni Tiberio, at ang pinakabagong tuklas, bahagi ng plaka ng inskripsyong Hebreo na nagsasaad ng ritual na paghuhugas para sa mga pari. Isang bahagi sa loob niya ang hindi matahimik. Hindi ito teknikal na tanong. Hindi ito usaping akademiko. Ito ay isang bagay na hindi niya inakalang kakalabit pa sa kanya, pananampalataya. Tumayo siya, binuksan ang drawer sa ilalim ng kanyang mesa, at kinuha ang isang lumang kahon ng kahoy. Itim, may gasgas, at may tatak na halos nabura. Isang pangalan ang natira, Shahar Ben Shahar. Ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Loob nito, maayos na nakasalansan ang mga lumang papel, mga note card, isang kompas, at isang maliit na leather-bound journal. Hinawakan niya ito, at sa unang pagbukas, bumungad ang petsang, Abril 14 na, 1973, Jerusalem P. Ngayong araw ay muling napatunayan sa akin ng lupa na ang kasaysayan ay hindi lumilipas, kundi lumilihim. Ngunit higit sa kasaysayan, ang puso ko'y nananatiling hungkag. Kung totoo nga ang Diyos ng Israel, bakit ako hindi makapanalig? Bakit ako natututo ng libo-libong taon ng patunay, ngunit hindi makahanap ng tiwala? Tumigil si Eli. Pumikit. Parang boses ng ama niya ang bumasa ng mga salita. Binuklat pa niya ang ibang pahina. Mga detalye ng paghuhukay, mga tuklas, mga mapa, pero sa pagitan ng mga tala, may mga pahinang tila hindi pang ulat. Minsan, sa ilalim ng lupa, nararamdaman ko ang presensya. Hindi ko ito masabi sa mga kasamahan ko. Pero may mga gabi, habang hawak ko ang bato, para bang may nakatingin sa akin. Hindi galit. Hindi rin tahimik. Parang isang ama na matagal nang naghihintay. Umupo si Eli. Hinihimas ang pabalat ng journal, ang kanyang mga mata ay tumatakbo sa bawat salita ng lalaking buong buhay niyang itinuring na siyentista, hindi mananampalataya. Eli, anak ko, basa niya sa isang pahina, kung sakaling balang araw matagpuan mo ito, at ikaw man ay naramdaman ding wala ang Diyos, huwag kang matakot magtanong. Ang pananampalataya ay hindi laging sigaw. Minsan, ito'y paghuhukay. Mabagal. Paulit-ulit. Madalas walang kasiguraduhan. Ngunit sa dulo, mayroong tubig. May himala. May liwanag. Bumuntong hininga si Eli. Tumayo siya, lumabas ng silid, at naglakad pababa sa gilid ng hukay. Walang tao. Tanging mga ilaw mula sa floodlight ang nagpapakita ng hugis ng pool, ng mga hakbang, ng mga pader. Lumuhod siya sa gilid ng isang baitang, inilapag ang kanyang kamay sa bato. Mainit pa rin ito mula sa init ng araw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may lamig hindi ng duda, kundi ng takot. Kung nandyan ka, mahina niyang sambit. Kung totoo ka, bakit ngayon pa? Walang sagot. Tanging alingaw ng hangin at malayong tunog ng isang kampana mula sa simbahan ng Holy Sepulchre. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila lumalim sa pagkakadikit sa bato. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maipaliwanag. Para bang sa katahimikan ng gabi, sa bigat ng lupa, may umuugong na panalangin na matagal nang inilibing at ngayon ay umaangat muli. Kinabukasan, hindi siya nagsalita. Tahimik siya habang nakatayo sa harap ng team, pinagmamasdan ang trabaho. Si Lee, nasanay na sa kanyang pagkilos, ay lumapit at nagtanong. Okay ka lang? Tumingin si Eli sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay walang proteksyon. Lee, buong buhay ko, sinasabi kong sapat na ang ebidensya. Na ang Diyos ay hindi kailangan upang maunawaan ang kasaysayan. Pero ngayon,
Ngayon? Ngayon, hindi ako sigurado kung sapat pa ang ebidensya. Sa bawat araw na nilalapitan ko ang mga batong ito, pakiramdam ko mas lalo akong lumalayo sa katiyakan. Baka hindi mo kailangan ng katiyakan, sagot ni Lee. Baka kailangan mo lang magtanong. Parang ang tanong mismo ang panalangin. Tumango si Lee. O ang pagsisimula nito. Kinagabihan, muling binuklat ni Ellie ang journal ng kanyang ama. Sa huling pahina may isang sulat. Kung ang mga bato ay muling magsalita, sana nariyan ka, anak, upang makinig. Huwag kang matakot sa pananalig. Hindi ito laban sa siyensya. Isa itong mas matandang anyo ng paghahanap. At tandaan mo, ang Diyos ay hindi laging sigaw. Minsan siya ay hinuhukay. Muling pumikit si Ellie. Ngayon, hindi na siya sigurado kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. May tinig sa ilalim ng lupa. At marahil, iyon ay hindi sa kasaysayan lang. Ang araw ay sumikat sa ibabaw ng Jerusalem na parabang sumisilip mula sa ulap ang isang panibagong simula. Sa mismong araw na yon, opisyal na binuksan sa publiko ang bahagi ng pool ng Siloam. 5 hakbang ang pinayagang lapitan ng mga bisita, sapat upang maranasan ang lupa, ang hangin, at ang tubig na minsang naging bahagi ng himala. Si Lee ay hindi lang arkeologo ngayong araw. Isa siyang tagapagtala. Isang saksi. At marahil para sa ilan, isang gabay. May dala siyang maliit na voice recorder at leather-bound na kwaderno. Ang layunin niya ay simpleng isulat ang epekto ng lugar sa mga taong hindi eksperto, hindi iskolar, kundi mga nananalig. Ang una niyang nakausap ay si Rosa Del Villar, isang Pilipinang nurse mula sa Toronto. Nang marinig ko na binuksan na ang pool ng Siloam, ani Rosa habang pinapahid ang luha sa mata, parang tinawag ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero ilang buwan bago ito, nawalan ako ng anak sa sakit. Nawasak ako. At isang gabi, na naginip ako na may lalaki, hindi ko makita ang mukha, nagsabi, maghugas ka sa tubig ko. At nang makita ko ang balita tungkol sa pool, alam ko na iyon ang tinutukoy. Bakit ka umiiyak ngayon? Tanong ni Lee. Dahil paglapit ko sa tubig, parang hindi ko lang hinugasan ang mata ko. Parang nahugasan ang puso ko. Hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko siya. Sumunod niyang nakausap ay si Thomas Whittaker, isang dating pastor mula sa South Africa na umatras sa ministeryo matapos ang isang matinding krisis sa pananampalataya. 7 taon akong galit sa Diyos, kwento niya habang nakaupo sa lilim ng isang olive tree sa gilid ng site. Akala ko lahat ay gawa-gawa lang. Lahat ng sinasabi ko dati ay naging kahihiyan para sa akin. Pero nang marinig ko na nahukay ang pool, isang lugar na akala ko'y simbolo lamang, nagtanong ako sa sarili, kung ito'y totoo, ano pa ang totoo? Anong naramdaman mo nang tumayo ka sa hakbang? Tanong ni Lee. Parang sinasabi niya sa akin, hindi ako nawala. Ikaw lang ang lumayo. May dumating na grupo mula sa Brazil, mga kabataang miyembro ng isang simbahan sa São Paulo. Isa sa kanila, si Lucas, ay dating adik sa droga, ayon sa kanyang pastor. Tahimik lang siya sa umpisa, pero nang hawakan niya ang gilid ng pool, yumuko siya at nagdasal ng buong lakas. Narinig ko ang pangalan ko, sabi niya kay Lee. Hindi ko alam kung saan galing. Pero narinig ko. Bawat kwento ay tila bahagi ng mas malaking buo, isang mosaic na binubuo hindi ng mga bato, kundi ng mga pagbabalik, mga pagbagsak, at muling pagtindig. Sa isang bahagi ng araw, lumapit sa kanya ang isang babae na may edad. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lamang kay Lee habang hawak ang maliit na bote ng tubig. Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Lee. Hindi na mahalaga yon, sagot niya. Gusto ko lang sabihin na naghintay ako ng 50 taon upang maramdaman muli ang pananampalataya. At ito ang lugar na nagbalik niyon. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa kanyang kamay at pinunas sa kanyang pisngi. Walang seremonya. Walang ingay. Ngunit sa mata niya may liwanag. Pagdating ng hapon, tumayo si Lee sa gitna ng hakbang, ngayon ay napaliligiran ng mga taong tahimik na nagdarasal, nag-aawitan, at basta't nakatitig sa tubig na kumikislap sa sinag ng araw. Ano ba talaga ang puwersang ito? Tanong niya sa kanyang isipan. Ito ba'y epekto lamang ng imahinasyon? O may espiritong kumikilos sa pagitan ng bato at puso? Lumapit si Ellie, dala ang bagong ulat sa pag-aaral ng tubig. May nakuha kaming trace ng parehong kemikal na natagpuan sa unang siglo. Ang tubig na ito ay hindi malayo sa tubig na pinaghugasan noon. Tumingin si Lee sa kanya.
At kung parehong tubig ito, maaaring ito rin ang parehong Diyos. Tahimik silang nakatayo. Kinagabihan, habang nililista ni Lee sa kanyang journal ang bawat kwentong narinig niya, napansin niya ang isang batang babae na naiwan sa gilid ng pool. Mag-isa. Nakaupo. Nakayuko. Nilapitan niya ito. Ayos ka lang, tanong niya. Tumango ang bata. Sabi nila, pinagaling daw ni Jesus ang mga bulag dito. Totoo iyon. Ako, hindi bulag, pero parang hindi ko rin nakikita ang mundo. Laging madilim. Kasi iniwan kami ni Mama. Natahimik si Lee. Umupo siya sa tabi ng bata. Alam mo, bulong niya, minsan hindi lang mata ang kailangang gumaling. Minsan puso. Pwede rin bang hugasan yon dito? Sagot ni Lee. Walang imposible. Pinanood niya ang bata na lumapit sa tubig, inilubog ang kamay, at marahang hinaplos ang dibdib nito. Pagkatapos, mumiti. At sa ngiting iyon, alam ni Lee, hindi lang mga arkeologo ang naghuhukay. Maging ang mga sugatan, ang mga nawalan, ang mga hindi sigurado, sila rin ay naghahanap. At sa kakaibang paraan, sa lugar na ito, sa hakbang na ito, marami na ang nakahanap. Hindi lamang ito pool ng tubig. Ito ay pool ng panibagong paningin. Ang site ay tahimik sa mga unang oras ng umaga. Wala pang turista. Wala pang kamera. Wala pang ingay. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang naririnig, at ang malalim na paghinga ng lalaking nakatayo sa gilid ng pool ng Siloam. Si Eli Ben Shahar. Wala siyang dalang folder. Wala siyang clipboard. Wala siyang suot na Lee o hard hat. Ang suot niya ay pangkaraniwang kasuotan, isang lumang polo, maong, at sapatos na may alikabok ng mga siglo. Mula sa taas, tanaw niya ang 5 hakbang na bumababa sa tubig. Sa mga panahong ito, alam na ng mundo ang mga hakbang na iyon, pinakita na sa na pag-usapan sa mga simposyum, sinulat sa mga artikulo. Ngunit ngayon, para kay Eli, wala ang mundo. Siya lang. Siya at ang lugar na sa wakas ay nagsimulang tumagos hindi lang sa kanyang isip, kundi sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at bumaba. 1, 2, 3. Sa ika-4 na hakbang, tumigil siya. Tumingin sa ibabaw ng tubig, hindi malinaw, ngunit hindi rin madilim. Kumikinang sa bahagyang liwanag ng araw na unti-unting sumisilip mula sa silangan. Naalala niya ang bawat taon ng kanyang karera, ang mga pagtanggi, ang mga debate, ang mga paninindigang isinulat niya sa papel at pinagtanggol sa podyum. Walang lugar ang pananampalataya sa agham. Ang kasaysayan ay hindi nangangailangan ng Diyos. Ngunit ngayon, sa mismong lugar kung saan pinaniniwala ang gumaling ang isang lalaking bulag na roon siya. Isang arkeologong laging may tanong, ngunit ngayon ay naubusan ng sagot. Lumuhod siya. Ang kanyang mga kamay ay lumubog sa tubig. Mabagal. Mainat. Para bang may minamahal na hinahaplos. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya nag-analisa. Hindi siya nagtanong. Hindi siya naghanap ng ebidensya. Nagsalita siya. Sa sarili lang. Walang ibang nakaririnig kundi ang tubig, ang hangin at marahil ang Diyos. Hindi kita nakilala noon, mahina niyang sambit. Hindi ko man alam kung paano. Pero kung naririnig mo ako, nandito ako. Ilang segundo siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit, ngunit punang luha. Buong buhay ko, sinikap kong makita ang katotohanan. Sa ilalim ng lupa. Sa pagitan ng mga ulat. Sa mga marka ng kasaysayan. Pero ngayon, naiisip ko baka ako rin ay naging bulag. Isang patak ng luha ang nahulog sa tubig. Hindi niya inasahang may sagot. Pero ang katahimikan ay hindi na gaya ng dati. Hindi na ito malamig. Hindi na ito hungkad. Tila may bigat ang paligid, hindi ng paghati, kundi ng presensya. Sa labas ng site, ilang sandali bago ang bukas para sa publiko, si Lee ay naglalakad habang may dalang kape. Nagulat siya nang makita si Eli sa loob, mag-isa, nakaluhod. Hindi niya inistorbo. Pero mula sa distansya, nakita niyang hindi na ito ang parehong Eli na dati puno ng kumpiyansa, ng eksaktong sagot, at ng mga linya mula sa mga textbook. Ito ay isang lalaki na sa wakas ay marunong tumahimik. Nang lumabas si Eli, tahimik lang silang nagkatinginan ni Lee. At sa unang pagkakataon, umiti si Eli, isang ngiti na hindi para magtanggol, kundi para magpasalamat. Kamusta? Tanong ni Lee, marahang tinanggap ang kape mula sa kanya.
Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, sagot ni Ellie. Kakaiba. Parang hindi na ako naghahanap ng sagot. Gusto ko na lang makinig. Baka yon talaga ang pananampalataya, tugon ni Lee. Hindi pagtaka sa tanong, kundi pagtanggap na ang ilang sagot ay mas malalim kaysa salita. Umupo sila sa isang bangko na may tanaw sa pool. Ilang taon mo na akong kilala, Lee, ani Ellie. At alam mong hindi ako basta-basta naniniwala. At iyon ang dahilan kung bakit tunay ang pinaniniwalaan mo ngayon. Tumingala si Ellie sa langit. Walang ulap. Tila malaya rin ang kanyang isip sa unang pagkakataon. Minsan, patuloy niya, akala natin ang paghuhukay ay para lang sa mga bagay na nawala. Pero ang totoo baka tayo rin ay hinuhukay ng mga ito. Tahimik sila. Dumating ang unang grupo ng mga turista. Ang ilang madre, mga estudyante, isang lola mula sa Peru na may dalang baston. Isa-isang bumaba sa hagdan. Isa-isang lumuhod. Isa-isang humawak sa tubig. Bawat isa'y may dalang kwento. At ngayon, isa si Ellie sa kanila. Hindi bilang siyentipiko. Hindi bilang tagapagturo. Kundi bilang isang tao na, sa kanyang katahimikan, ay muling nakakita. Sa kanyang silid kinagabihan, binuksan ni Ellie ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat ng artikulo, hindi para sa journal ng arkeolohiya, kundi para sa isang lokal na publikasyon ng pananampalataya. Ang pamagat. Ang Diyos na aking hinukay. Matagal akong naniwala na ang pananampalataya ay kwento ng iba. Ngayon, nauunawaan ko na ito pala ang pinakamatagal kong hinahanap. Hindi ko siya nakita sa microscope, hindi sa carbon dating, hindi sa mga artifact. Nakita ko siya sa pagitan ng mga tanong na ayaw ko sanang sagutin. At marahil, ang unang himala ng isang taong nakakakita ay hindi ang paningin, kundi ang pagtanggap na minsan, tayo pala ang bulag. Sinara niya ang laptop. Pinatay ang ilaw. At sa dilim, hindi siya natakot. Ang araw ay nasa gitna ng langit, at ang hangin sa Jerusalem ay may halong alikabok, pananabik, at musika. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 2 milenyo, ang Pilgrim Road, ang sinaunang daan mula sa pool ng Siloam patungo sa bundok ng templo, ay muling bubuksan sa publiko. Ang mga balita ay kumalat sa buong mundo. Mga deboto, iskolar, pari, pamilya, at mga tagahanga ng kasaysayan ay nagtipon mula sa 4 na sulok ng daigdig. Hindi ito simpleng seremonya. Isa itong pagbabalik. Isang tawag. Isang pag-akyat ng puso. At sa gitna ng lahat, si Lee ang naatasang mamuno sa unang opisyal na pagtahak. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, walang borda, walang dekorasyon. Ngunit sa kanyang mukha ay mababasa ang bigat at biyaya ng sandaling ito. Sa kanyang kaliwa ay si Ellie Ben Shahar, tahimik ngunit may bagong ningning sa mga mata. Sa kanyang kanan, isang batang babae na minsang humaplos sa dibdib niya sa gilid ng pool. Sa likod nila ay ang libu-libong iba pa, may mga bata, may mga lola, may mga pastor, madre, at mga hindi sigurado kung bakit sila nandoon, ngunit naroon pa rin. Tayo'y magsisimula, sabi ni Lee, ang kanyang boses ay payapa ngunit matatag. Ito ay hindi lamang lakad. Ito ay alaala. Ito ay panalangin. At ito rin ay pag-asa. Magsimula na ang hakbang. Ang unang baitang ay dahan-dahan, parang may takot. Ngunit sa ikalawa, nagkaroon ng ritmo. Sa ikatlo, may umawit. Isang lumang salmo. Walang instrumentong tumutugtog, ngunit ang boses ng bayan ay sapat. Ako'y natuwa nang sa akin ay kanilang sabihin, magsiparoon tayo sa bahay ng Panginoon. Sa bawat yabag, binubuhay nila ang kwento ng libu-libong mga Judyong minsang umakyat upang mag-alay. Mga paa na naghugas sa pool ng Siloam. Mga pusong naghahangad ng presensya ng Diyos. Si Lee, habang naglalakad, ay tumingin sa bawat gilid ng daan. Sa mga ukit, sa mga butil ng bato. Nakita niya ang mga marka ng sandalyas. Ang mga uka ng daan. Ang mga basag na amphora. Ang lahat ay nagsasalita, ngunit hindi nagsisigaw. Parang ang buong lugar ay humihina ng may paggalang. Habang papalapit sila sa unang arko malapit sa Hulda Gates, isang dating pasukan sa templo, napansin ni Ellie ang isang maliit na grupo ng mga batang lalaki na tahimik na umaawit. Tumingin siya kay Lee. May isang tanong akong hindi ko pa naitanong sa'yo, bulong ni Ellie. Ano yon? Sa lahat ng lugar sa mundo, bakit ito ang naging sentro ng pananampalataya? Hindi ito ang pinakamagandang pool. Hindi ito ang pinakamalaking daan.
Pero ito ang pinili. Ngumiti si Lee. Dahil hindi ang sukat ng lugar ang sukatan ng kabanalan, kundi ang kwento ng mga lumakad dito. Tumango si Ellie. At tumingin sa langit. Pagdating nila sa tuktok ng daan, kung saan tanaw na ang Western Wall at ang dating lokasyon ng templo, huminto ang lahat. Walang utos. Walang senyas. Ngunit isa-isang tumigil ang lahat. Parang sabay-sabay na inabot ng damdamin ang bawat puso. Si Lee ay lumingon sa likod, libu-libong tao ang nakatayo, ang ilan ay nakaluhod, ang iba'y nakataas ang mga kamay, at ang marami ay tahimik lamang, tumutulo ang luha. Hindi ito isang parada. Isa itong pagtanggap. Tumayo si Ellie sa tabi niya. Kung ito ang sinasabi nilang presensya, hindi ko ito kayang ipaliwanag. Pero hindi ko rin kayang tanggihan. Hindi kailangan ng paliwanag, Ellie, sagot ni Lee. Kailangan lang ng paglalakad. Makalipas ang ilang oras, habang ang karamihan ay nagsipag-uwian na, naiwan sina Lee at Ellie sa gilid ng hagdan, tahimik na nagmamasid. May tanong ako, sabi ni Lee. Bilang siyentipiko. Bilang tao. CJ. Sa kabila ng lahat ng ebidensyang nakita natin ng pool, ng daan, ng mga inskripsyon, ng kasaysayan, ano ang pinaka hindi mo inaasahan? Matagal bago sumagot si Ellie. Sarili ko, tugon niya. Hindi ko inakala na ako pala ang pinakamatagal ng lugar na kailangang hukayin. Tahimik. Tumawa si Lee. Isang tawang puno ng pag-unawa. Sa mga susunod na araw, maraming artikulo ang isinulat. Ang headline sa isang pahayagan sa Pransya, ang daang muling nabuhay. Sa Amerika, arkeolohiya at pananampalataya, isang landas na magkasama. Sa Pilipinas, muling nasilayan ang pool ng Himala. Ngunit sa site mismo, sa mga hakbang ng lumang daan, hindi headline ang namayani. Ang nanatili ay ang awit. Tuwing umaga, may dumarating na bagong grupo. Umaawit. Naglalakad. Tumitigil. Nakatitig sa tubig. Bumabalik. At sa bawat araw, isa-isa, may bagong mata ang nagbubukas. Sa kanyang journal, isinulat ni Lee. Ngayon, nauunawaan ko na hindi natin inukay ang pool para lang mapatunayan ang kasaysayan. Inukay natin ito upang maalala kung sino tayo at kung kanino tayo lumalakad. Hindi ko alam kung ang Diyos ay bumaba dito. Ngunit sigurado ako maraming umaakyat patungo sa Kanya. At ang daan ay bukas na. Ang langit sa ibabaw ng Jerusalem ay bughaw at payapa nang ideklara ng UNESCO ang lugar ng pool ng Siloam at ang Pilgrim Road bilang puok ng pandaigdigang kahalagahan, isang bihirang pagkilala, hindi lang sa kasaysayan, kundi sa kakayahan nitong baguhin ang pananaw ng sangkatauhan tungkol sa sarili nitong pinagmulan. Walang paputok. Walang ingrandeng parada. Ngunit sa loob ng mga aklatan, mga eskwelahan, mga simbahan, at maging sa mga unibersidad na matagal ng kritikal sa relihiyon, may naramdaman ang mundo, hindi na maaaring iwasan ang tanong. Sapagkat sa ilalim ng libu-libong taon ng alikabok, natagpuan nila hindi lang ang mga baitang ng mga peregrino, kundi ang mga bakas ng kasaysayang matagal ng inaakalang mito. Isang buwang matapos ang deklarasyon, si Eli Ben Shahar ay muling bumalik sa kanyang tanggapan. Ngayon ay mas tahimik na ang lugar. Mas kaunti na ang kamera, pero mas marami ang sulat. Mga tanong, mga imbitasyon, mga liham ng pasasalamat, mga kwento ng pananampalatayang muling nabuhay. Isang liham ang galing sa Oxford. A.S. Ben Shahar, ang inyong artikulo ay pinag-aralan ngayon sa kurikulum ng Theology and Archaeological Studies. Muli po ninyo kaming pinaalalang ang ebidensya ay hindi laging kalaban ng paniniwala. Isa pa mula sa South Korea. Naglakbay po kami bilang simbahan para tahakin ang Pilgrim Road. Isa po kayong bahagi ng aming kwento ngayon. At mula sa isang maliit na bayan sa Argentina. Sa unang pagkakataon, naisip ko, baka hindi ako nababaliw sa paniniwala kung totoo si Jesus. Baka may patunay nga. Salamat sa pagtanggap niyo na hindi lahat ay kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng mga papuri, si Eli ay abala sa pagsusulat ng kanyang huling artikulo. Hindi ito para sa journal ng agham, kundi para sa buong mundo. Ang pamagat, ang mga bato ay sumigaw. Minsan sa buhay ng isang arkeologo, may tuklas na hindi lang humahawak sa kasaysayan, kundi sa kaluluwa. Ang pool ng Siloam ay hindi lamang reservoir. Isa itong salamin ng mga panalangin. Ang Pilgrim Road ay hindi lamang daan.
Isa itong paalala na ang pananampalataya ay hindi lumilipad sa ulap, ito ay naglalakad, nababasa, nadudungisan, ngunit hindi tumitigil. Ang mga batong aming hinukay ay mga tahimik na saksi. Ngayon, sila ay nagsalita. At hindi kami makatanggi. Samantala, si Lee ay nasa isang presentasyon sa Geneva, harap ng mga delegado mula sa 14 na bansa. Sa likod niya ay isang screen kung saan nakapakita ang reconstructed 3D model ng daan at ng pool. Ngayon, wika niya, ang tanong ay hindi na totoo ba ang Biblia, kundi anong bahagi pa ang hindi natin nabubuksan. Tinapik siya ng isang propesor mula sa Alemanya pagkatapos ng kanyang lecture. Hindi ako relihiyoso, sabi nito, pero hindi ko rin maipaliwanag ang naramdaman ko sa daan. Parang bahagi ako ng kwento. Ngumiti si Lee. Baka kasi lahat tayo ay bahagi talaga. Sa mga susunod na buwan, pinagtibay ng Israel Antiquities Authority ang bagong proyekto, isang malawakang excavation ng buong complex mula sa pool ng Siloam hanggang sa Temple Mount. At sino ang naatasang mamuno? Si Lee. At kasama niya sa team si Ellie, na ngayon ay isa ng konsultan, hindi lang sa kasaysayan kundi sa pananaw. Bakit mo pa ako kinuha? Tanong ni Ellie habang naglalakad sila sa gilid ng site. Dahil, tugon ni Lee, kailangan namin ng isang taong alam kung paano makinig sa mga bato. At mas mahalaga, isang taong marunong ng manalangin habang naghuhukay. Tahimik si Ellie. Tumango. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lee sa kanyang kwarto, tinawagan siya ng isang reporter. Ian Magen, ano po ang masasabi niyo sa mga nagsasabing ito ay exaggerated? Na ang pool at daan ay hindi patunay ng Diyos, kundi bahagi lamang ng kasaysayan ng mga Hudyo. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Kung hanap mo ay Diyos na isisigaw mula sa langit, baka hindi mo siya marinig. Pero kung handa kang yumuko at makinig sa mga mumunting tunog ng kasaysayan, sa dagundong ng isang hakbang sa daan, sa lagaslas ng tubig na nanatili sa ilalim ng lupa, baka marinig mo ang tinig niya. Hindi sapagkat pinapatunayan natin siya, kundi dahil pinaparamdam niya ang kanyang sarili, sa mga handang makinig. Ilang araw matapos ang panayam, si Ellie ay nakatayo sa gilid ng Pilgrim Road. Wala siyang kasama. Ngunit sa kamay niya, hawak niya ang barya na una nilang nahukay, ang pinakamatandang ebidensya sa site. Tumingin siya sa langit. Salamat, bulong niya. Hindi lang sa tubig, kundi sa pagbubukas ng aking mga mata. Nilapag niya ang barya sa gilid ng daan, isang alay. Isang pasasalamat. Pagkatapos, siya ay naglakad. Hindi bilang arkeologo. Hindi bilang skeptic. Kundi bilang peregrino. Madilim. Tahimik. Isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng daan, nakahawak sa kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay matanda na, ang balat ay kinulubot ng mga dekada, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, na muling nabalot ng dilim, ay may liwanag na hindi kayang takpan ng edad. Si Joseph. Matagal na siyang bulag muli. Ang himalang minsan ay binigyan siya ng paningin, ay hindi itinakdang manatili magpakailanman sa katawan. Ngunit sa kanyang puso, sa kanyang alaala, ang liwanag ng araw sa unang pagkakataon, ang tunog ng tubig mula sa pool ng Siloam, ay tila kahapon lamang nangyari. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa Jerusalem ng kanyang kabataan. Walang mga kamera. Walang excavation. Walang gwardiya o ticket booth. Tanging ang mga tambol ng pamilihan, ang usok ng handog sa templo, at ang mga bulong ng mga dumadaan. At nandoon siya, muli, nakaupo sa gilid ng daan naghihintay. At tulad ng dati, may mga paa na huminto sa harap niya. Isang boses ang nagsalita. Malumanay. Malalim. Kilala. Joseph. Panginoon, tanong niya, bahagyang nanginginig. Bakit ka narito? Hindi ko alam pero pakiramdam ko tinawag mo ako. Handa ka na bang muling makakita? Panginoon, hindi ko na kailangang makita. Sapat na ang minsan. Ngayon, nauunawaan ko na. Tahimik ang paligid. At nang maramdaman ni Joseph ang kamay na muling dumampi sa kanyang mga mata, hindi na siya nagtanong. Hindi na siya humiling. Alam niya, ang tunay na paningin ay hindi sa mata, kundi sa puso. Libu-libong milya mula roon, sa Geneva, isang malaking auditorium ang napuno ng mga tao mula sa higit sa 50 bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Lee Magen, bihis ng payak, ngunit may taglay na otoridad ng isang taong hindi lamang nakatagpo ng kasaysayan, kundi naging bahagi nito.
Ipinagkaloob sa atin ng arkeolohiya, anya, ang kakayahang hukayin ang nakaraan. Ngunit hindi kayang hukayin ng agham ang pananampalataya. Hindi nito kayang sukatin ang himala. Hindi nito kayang isulat ang dasal. Lumipat sa screen ang larawan ng Pool ng Siloam, kasunod ang Pilgrim Road. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang mga tuklas. Sila'y paanyaya. Paanyaya sa atin, siyentipiko man, mananampalataya, historian, o simpleng naguguluhan, upang magtanong. Bumaba ang kanyang tinig, mas malalim, mas personal. Ang tanong ay hindi na kung may ebidensya. Mayroon. Hindi rin kung may kasaysayan. Naroon na. Ang tanong ay ito. Tumingin siya sa bawat mukha sa loob ng silid. Handa na ba tayong makakita? Sa Jerusalem, si Eli ay nakatayo sa gilid ng daan, habang pinapanood ang isang batang lalaki na lumuluhod sa tabi ng pool. Ang bata ay umiiyak habang hinihimas ang bato. Bakit siya umiiyak? Tanong ng isang gwardiya. Dahil siguro, sagot ni Eli, nakita niya ang hindi nakikita ng iba. Nakangiti siya, may hawak na papel, ang transcript ng talumpati ni Lee. Nakasulat sa ibaba. Ang paningin ay hindi dumarating sa mga mata. Ito ay binubuksan sa puso. Tumalikod si Eli at nagsimulang maglakad sa Pilgrim Road, na ngayon ay may mga bagong ukang likha ng bagong mga paa. Patuloy ang kasaysayan. Patuloy ang pananampalataya. At sa isang lugar na hindi kilala ng oras, muling bumangon si Joseph. Hindi na bata. Hindi na bulag. Muli siyang humakbang sa tubig ng pool, ngunit ngayon ay walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang tubig ay tila salamin ng langit, at sa bawat hakbang, siya ay lumalapit, hindi sa isang lugar, kundi sa isang presensya. At sa huling sandali ng kanyang panaginip, bago tuluyang mawala ang tanawin, narinig niya ang parehong boses, mas malapit ngayon. Joseph! Panginoon! Ngayon, makakakita ka hindi lang ng liwanag, kundi ng katotohanan. Sa wakas, nakita ni Joseph hindi ang mundo, kundi ang kahulugan ng lahat ng nakita niya, at lahat ng hindi niya nakita. Ang daan ay bukas. Ang tubig ay dumadaloy. Ang mga bato ay patuloy na sumisigaw. At ang mundo, sa wakas, ay naglalakad muli. Buksan mo ang iyong mga mata. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.